Okay, once again, here we go again in our daily bread with devotion, healing prayer with Jesus calling with the promised blessing. The promised blessing of God is the earth, okay? So happy Sunday, no? Happy Sunday to each and everyone, no? I know there in Philippines it's Sunday night, okay? Sunday night or Monday morning already, no? Soon, okay? Oh, night pa rin dyan, Sunday night pa rin, no? Dito Sunday afternoon, okay? Soon or later it's gonna be Sunday morning over there, okay? Alright, so please join me in my general compassionate service dedicated to the Lord Jesus Christ, and at the same time I know He wants me to spread all of this to you, okay? To all this for you, okay? All this gospel word of God, the godly message from the holy gospel word of God, from the holy book of Bible, sacrament of book of Bible, okay? So happy Sunday to each and everyone, wherever you are, whoever you are, no? in anywhere of the top of the place of the secret of the soul, no? May the grace of God, the blessing of God, the holiness love of God, the unlimited love of God, provision, health, uh, good health, no? Healing, everything that you ask for to the Lord God, no? The Father, the Son, and the Holy Spirit in three, in truly one God in one Spirit, okay? Yan po yan, no? So tayo po manalangin, no? To all my family, relatives, and friends, no? Remember, you are all included here, okay? Excuse me. All kind of nationality, all kind of religion, all kind of citizen, whether you are good or bad, from president to the lower civilian person, from rich to the poor, I include each and every one of you, no, in this daily bread with devotion, healing prayer, with Jesus calling, with the promised blessing, the earth, okay? The promised blessing of God, okay? So happy birthday to those celebrate their birthday, no? Congratulations to those who receive their success in their lives. Most of the time, graduation is coming, no? Congratulations to those celebrating their receiving their goal, no? More power, more blessing to come on your way, okay? And to those left with their loved ones, don't embrace too much sadness and loneliness, because all of us are gonna be there. You cannot bring it back, no? When it's gone, okay? All you have to do when they are still alive, no, have sickness, no, bedridden, no, still on the illness of bedridden, no, try to convince them to be born again on the second time, no, to receive the Holy Spirit of God, no, to be born again from the Holy Church of God, okay? That's the way it is, alright? So yan po ang totoo, okay? Tayo magsalo-salo, magsama-sama, kumain ng mga salita ng Diyos mula sa ating sagradong Biblia. To those who have sickness and illnesses, you have to be with me to pray for you. I will pray for you. Okay? Together, we will pray together. No? Today, the church teaches us, he message how to release all the problems in our life, no? And then I will teach you after the praying, okay? We will share it that to you also, okay? In this hour service, no? My general compassionate service dedicated to the Lord Jesus Christ, and at the same time to all of you who's been watching me accidentally, intentionally, unintentionally, rationally, mentally, etc., etc., okay? Let us pray all together, okay? Lord God, once again, here I am again, Lord God, to thank you for yesterday, today, and tomorrow, for another day, second, minutes, hour, day by day, week by week, month by month, year by year, Lord God, that you allow us to be here, no, in our everyday life of living, Lord God. May you guide us, protect us, make us safe, healthy, strong with our loved ones, family, health, relatives, and friends, Lord God. Lord, to you there's nothing too hard for you. To you there's nothing too hard for you, Lord God. When we call your name, when we pray for your name, when we praise for your name, in your holy mighty name, Jesus, amen. Lord, comfort all in the middle or in the victim of our Lord God. Lord, healing prayer for all those who's really seeking and needed your healing power, no? Healing power, healing medicine from your Holy Spirit of God. To you, when you touch our body and soul, there's nothing impossible not to be healed, because you are our maker, our God, no? That's the only thing I know, okay? Lord,
Grant us all our best wishes, no, from the successful of all goodness against this evilness, evil power, evil behavior, O God. In your holy, mighty name, Jesus. Amen. Amen. Okay? Yan po ang ating prayer. Okay? So, bigay ko sa inyo yung pag-release daw ng ating kasalanan. Ganito daw po ang gawin natin, no? This is what you have to do, no? Close your hand, no? Grip tight, no? Grip tight so hard, no? Close your hand. Hawakan natin, no? Isara natin ang ating mga kamay, no? Sabumbay kayo sa akin, no? Isara natin ang mga kamay na mahigpit, no? Higpit. Hawakan mo yung lahat ng problemang nasa iyong kalooban, sa iyong isip, sa iyong puso, no? Hawakan mo ng madiin, no? Tapos tayo mananalangin, okay? Lord God, thank you for whatever it happened to our life, no? In our everyday living, Lord God. Whatever situation, whatever burden, whatever sickness and illnesses, no? Lord, we thank you for yesterday, today, and tomorrow, Lord. We will surrender all this burden, no, that has been bothering us, no, in our mind, in our soul, Lord. Lord, forgive us for all my sins, Lord. Lord, I will release all heavy problem, everything that is not right, Lord. In your holy mighty name, Jesus, amen. Release nyo na yung kamay nyo, okay? Release your hand, give it to the Lord, give it to the Lord. Lord, take my burden and everything, no, that is bothering me. I know you're working for all of us to have it, to take it, okay? In your holy mighty name, Jesus, amen and amen, okay? Yan po ang ginawa natin po kanina doon sa church, okay? Nag-close ako ng kamay, so binahagi ko rin sa inyo, no? Isarado mo yung kamay, mahigpit na mahigpit, hawakan mo lahat ng iyong problema sa pamamagitan ng iyong kamay at isuko mo sa Panginoon, i-release mo, bitawan mo, okay? Lord, tanggapin mo lahat ito, kunin mo na ito lahat sa akin, alisin mo na ito sa akin, yan po yun, okay? So, marirelax ka, no? Mararamdaman mo yung kung paano pinakawalan ang mga kabigatan ng iyong puso, kapighatian o kabagabagan, no? Yan po ang totoo niyan, okay? Para kayo maging malaya, hindi maging alipin, no? Just to release all the burden and everything that is bothering your heart, no? Just to be free, no? Not to be a slave anymore, no? In our everyday life of living. Yan ang totoo niyan, okay? So tayo po ay mag-umpisa sa ating first scripture, no? Only one scripture that is a daily bread, no? Daily bread natin isa lang, pero babasahin natin whole chapter, no? 1 Thessalonians hanggang 1:38, no? Kasi po dati binabasa natin hanggang 15 to 28 lang, okay? Now we gonna read the full chapter, no? 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 28, okay? 1 to 28, alright? Yan ang ating babasahin, no? Saglit lang, no? So let me continue to read, no? 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 28, okay? But let me read this message first, no? Sa ating the Holy 20,026, no? The Holy 6 months of June 14, okay? Alright, here is the message, no? I praise you, God, that the things that happened in my past, both enjoyable and painful, are raw materials for blessing, both in my life and in the lives of others, no? I choose to look beyond my past and present trouble in this temporary life, okay? And fix my eyes on the ancient things that will last forever. I praise you for the eternal glory. These things are piling up for me as I choose to trust you, okay? Yan ang sinasabi, no? Now, let me read in Tagalog version, okay? Tagalog version, alright? Ito po sinasabi, day 14, ika-14 na araw, no? Pinupuri kita, Diyos, na mga bagay na nangyari sa aking nakaraan na parehong masaya at masakit, no? Ang mga hilaw na materials para sa mga pagpapala kapwa sa aking buhay at sa buhay ng iba. Pinipili kong tumingin sa kanila, tumingin sa kabila ng aking nakaraan at kasalukuyang mga problema sa pansamantalang buhay na ito, at ito ng aking mga mata na hindi, no? Ito na kay mga mata sa hindi makikitang mga bagay na mananatili magpakailanman. Pinupuri kita para sa walang hanggang kaluwalhatian na naipon sa aking mga bagay na ito habang pinipili kong magtiwala sa iyo, no? Habang we choose to trust you, no?
for me as I choose to trust you, okay? Are piling up for me as to choose to trust you, okay? Ano sinasabi? Now, let me read in the Bible, okay? 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 28, no? But let the times that cease, no? Brethren, ye or you have no need that I write unto you, no? Verse 2. For yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as a brief of the night. Verse 3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as a travail upon a woman with child, and they shall not escape. Okay? Verse 4, no? But ye or you, brethren, are not in the darkness, that they should overtake you as a thief. Okay? Verse 5, ye or you are all the children of light, no? And the children of the day, no, were not of the night, nor of darkness, no? Hindi sa liwanag o sa kadiliman man, ibig sabihin, okay? Verse 6, no? Therefore let us not sleep as do others, no, but let us watch and be sober, no? Verse 7, okay? For they that sleep sleep in the night, and they that drunken are drunken in the night. Verse 8, but let us, we are the truly be sober, putting of the breastplate of faith and love, and for men helmet, the hope of salvation, no? Kaligtasan ng no? Pag-asa ng kaligtasan, okay? Oh, excuse me, no? Dito tayo, no? So, verse 9 tayo, no? Yung binasa sa verse 8, but let us who are that day, no? Who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, no? And for an helmet, the hope of salvation. Verse 9, no? For God hath not appointed us a wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Verse 10, no? Who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Okay? Verse 11, no? Wherefore comfort yourself together and edify one another, even as also ye do. Okay? Verse 12, no? And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and at give, no? Ang sabi rito ng verse 12, no? And we beseech you, brethren, to know them, no? Which labor among you and are over you in the Lord, no? At an admonition, okay? Yung sinasabi, no? Verse 13, and to sin that the very high priest, no? Ito sinasabi, no? And to esteem the very highly in poor, no? In love, oh. And to esteem they very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Okay? Verse 14, no? Now we exhort you, brethren, warn them that are a truly forgot, the feeble-minded, no? Support the weak of points, okay? Ang sabi, support the weak, be patient, no? Ang sinasabi rito, no? Ang sabi ng verse 14, now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort for the feeble-minded, support the weak, be patient, no? Ito sa Tagalog, ano? Yan sabi niya, no? Be patient towards all men, okay? Verse 15, no? So that none render evil to evil unto any man, but overfollow that which is good, no? And excuse me, no?
Ang sabi ng verse 50, no? So the more render, so that none render evil to evil unto the enemy, no? But every follow that which is good, no? Both among yourself and to all men, no? Verse 12, no? Receive more, no? Receive more, okay? Verse 17, pray without ceasing. So verse 18, no? In everything, no? Give thanks, for this is the will of God on in every being thing, no? In every being thing, no? Give thanks, to this is the will of God in Christ. Let's concerning you. Verse 19, okay? Quench not the spirit. 20, despise prophesying. 13, prove all things, hold fast that which is good, no? That which is good to you, parang ibig sabihin gano'n, okay? So basahin natin sa versikulo ng verse 19, no? Quench not the spirit. Verse 20, defense for, parang sabi ng verse verse 20, prove all things, hold fast for that which is good, no? And which is good. So dito tayo sa ating verse 22, no? Abstain from all appearance of evil, no? Verse 20, in every good peace and soul and body be preserved, no? Be preserved blameless, no? Unto the coming of the ang sabi rito, no? Faithful he that calleth you, who also will do it. Okay, yan ang sinasabi, no? Ang sabi ng verse 20, in the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ, no? Verse 24, no? Faithful is the calleth you also, who also will do it, no? Verse 25, brethren, pray for us, no? Verse 26, grace all the brethren with an holy kiss, okay? Verse 27, no? I charge you by the, ang sabi ng verse 27, no? I charge you by the Lord that this epistle be read unto all men, all the holy brethren, okay? Verse 28, Verse 28, no? The grace of our Lord Jesus Christ, Jesus, no? Is with you, amen. Is with you, amen, okay? So basahin natin sa Tagalog version, okay? Sa Tagalog version tayo, no? Nag-aalipungat yung mata natin, no? Sa puyat po yan, no? Sa tsaga, nagpiprepare tayo sa gabi, ginagabi pa rin ako, no? Kasi po hindi ko naman napopokus sa lahat ng oras, no? Kung ito'y focus ako sa lahat ng oras, sandali lang gawin, okay? Inaago ko pa nga ito kung tutuusin, okay? Now, let me read in Tagalog verse 1 Thessalonica, pahina 5, versikulo 1 hanggang 28, no? Alright, yan ang babasahin natin. Dadapat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kinakailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Versikulo 2, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw, okay? He will come like a thief, no? Gaya ng magnanakaw, no? Versikulo 3, no? I want Kuya Ramir to listen to this video, no? Because this is important to him. Sinasabi sa versikulo, no? Sapagkat kayo rin ang lubos na nakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi, no? Versikulo 3, pagka sinabi ng mga tao kapayapaan ay katiwasayan, kung magkagayo darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao na sila'y hindi
mga katatahan, no? Sa anumang paraan, no? Hindi makatatahan, hindi makakatiis, okay? Versikulo 4, no? Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw, okay? So pag tayo nasa Lord, hindi na tayo masusubukan na para tayong sisilipin ng isang magnanakaw, no? Kasi alam natin, handa tayo na darating siya, oh. So hindi tayo na mananakaw ni Lord kasi alam niya na ready tayo sa kanya pagdating ng bigla, no? Anumang oras, yun, okay? Versikulo 6, no? Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo magpuyat at magpigil. Versikulo 7, no? Sapagkat ang nangatutulog ay sapagkat kung kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi at ng kadiliman, no? Versikulo 6, huwag na tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. Versikulo 7, sapagkat ang nangatutulog at natutulog at sa gabi at ang naglalasing ay naglalagay sa akin, okay? O naglalasing sa iba, no? Yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa versikulo 8, no? Versikulo 8, okay? Dadapat palibasay mga anak tayo ng araw, magpigil tayo na suot ang baluti ng pananampalataya na ang pag-ibig at ang maging turbante at ang pag-asa ng kaligtasan. Versikulo 8, sapagkat kayo'y hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Alright. It says in verse 9, God hath not appointed us to wrath, to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, no? Ang sabi rin sa versikulo 7, no? Versikulo 10, na namatay dahil sa atin upang tayo ay gisingin o dito tayo sa versikulo 10, namatay nang dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mga bubuhay tayong kasama niya, no? Mabubuhay tayo na kasama niya kasi handa tayo sa kanya. Ibig sabihin, no? Versikulo 12, no? Versikulo 12, no? Dadapat pinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo. Versikulo 13, at inyong lubos na pakahamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, no? Magkaroon kayo ng kapayapaan, okay? Versikulo 14, no? At aming ipamamanhik sa inyo ang mga kapatid na inyong pinaalala at ang aming ipinamamanik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ng mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat, okay? Versikulo 11, tingnan ninyo na huwag gumanti ang sino man sa masama, no? Ngunit sundin ninyong lagi ng mabuti ang isay sa iba at sa lahat, no? Versikulo 16, mga galak kayong lagi. Versikulo 17, magsihanap kayong walang magsipanalangin kayong walang patid, no? Magsipanalangin walang kapatid. Versikulo 18, sa lahat ng mga bagay ay nagpasalamat kayo sapagkat ito ay kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo, okay? Versikulo 21, huwag ninyong patayin ang hiningas ng Espiritu. Versikulo 10, huwag ninyong pansinin, no? Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu, no?
quench not the spirit, no? Verse 20, no? Huwag ninyong hamakin ang panguhula, no? Versikulo 21, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti, no? Versikulo 22, layuan ninyo ang mga bawat ninyo na masama. Versikulo 3, pakabanalin kayo ng lubos ng Diyos na ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo ng walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, no? Versikulo 24, mga kapatid, idalangin ninyo kami at batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik, no? Okay? Yan ang dapat ginagawa lagi sa chat, no? Hindi kung ano-anong pumapasok sa isip. Ng versikulo 27, dinadaing ko sa inyo alang-alang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito, no? Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo ay sumasa inyo, okay? Sumasa ating lahat, hindi lang sa akin kundi sa ibang tao, okay? Now let me read this in Spanish, okay? Okay, now let me read in Spanish, no? Sa Spanish, no? Tesalonicenses, no? Tesalonicenses, no? Kapitulo 1, Tesalonicenses, no? 1 Tesalonicenses, Tesalonicenses, no? 1 Tesalonicenses, kapitulo 1, kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 28, okay? 1 Tesalonica, kapitulo 1, no? Chapter 5 pala, no? Kaya pala parang ibang ano natin, no? 1 Thessalonians chapter 5 verse, no? 18, no? But we gonna read 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 18, no? 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 18, okay? Here is the message, no? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienes necesidad, hermanos, de que yo os escriba, versículo 2, ¿no? Porque vosotros sabíais perfectamente que el día si el Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿ok? Excuse me, versículo 3, ¿no? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos distracción repentina como los dolores o los mujer en cita y no escaparán, ¿no? Escaparán, ¿no? Versículo 4, ¿no? Mas vosotros, hermanos, no estés en tinieblas para que aquel ang sabi rito, no, sa versikulo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 5, ¿no? Porque todos vosotros sois hijos, ¿no? De luz y hijos de la día, no somos de la noche ni de las tinieblas, ¿no? Versículo 6, por tanto no dormamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿no? Sobrios, ¿no? Versículo 7, ¿no? Pues la que duermen de noche, ¿no? Duermen de noche, y los que se embriagan de noche se embriagan, ¿no? Versículo 8, ¿no? Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos visto con la coraza de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, ¿no? Versículo 9, porque no nos has puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Versículo 10, quien murió por nosotros para que ya sea que valemos o que dormamos, vivamos, ¿no? Juntamente con él, ¿no? Versículo 11, ¿no? Por lo cual animaos unos y otros y pecaos unos y otros, así como lo así es, ¿no? Versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que
trabajan entre vosotros y os presente en el Señor y os amonestan, ¿no? Versículo 13, ¿no? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Versículo 14, ¿no? También os rogamos, hermanos, que amonestéis en las ocasiones que aliente es los de poco amino, que sostengáis en los debeles, que seáis pacientes para con todos. Okay, saglit lang, no? Okay, no? Let me continue, no? Mirad que ninguno puede que otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Versículo 6, estad siempre gozosos. Versículo 7, orad sin cesar. 18, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 19, no apaguéis el espíritu. 20, no menospreciéis las profecías. ¿Okay? Versículo 21, examinando todo, retened lo bueno. 22, absteneos de toda especie del mal, ¿no? Versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24, ¿no? Fiel es el que os ama, el cual también la ora. Versículo 25, ¿no? Hermanos, orad por nosotros, ¿no? Versículo 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Versículo 27, ¿no? Os conjuro por el Señor que esta carta se lea y todos los santos hermanos. Versículo 22, las versiones, la gracia de nuestro Señor Jesucristo siya con vosotros. Amen. Okay? Yan ang buo nating first video, no? 1 Thessalonians chapter 1, no? 1 Thessalonians chapter 1, 1 Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 18, no? Verse 1 to 28, verse 1 to 28, okay? 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 28, okay? Yan ang ating unang video. Let's go to our second video, okay?